Sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai, minsan pa po kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo sapagkat muli po sa mga oras na ito, kami po'y nakarating sa dakong ito upang ikaw po ay aming pong paglilingkuran, ikaw po ay aming pong mapapakinggan sa lahat ng mga mensahe na nais po ninyo na iparating po sa amin sa gabing ito. Kaya Lord, ibuhos niyo po sa amin ang iyong masaganang biyaya at grasya. Nang sa ganun, Ama, lahat ng mga mensahe na aming pong mapakinggan sa gabing ito, Panginoon, ito po ay aming pong matanggap. Maging ito man po, Panginoon, ay lapag po sa aming kalooban. Kasi mangyari po, O Lord, ang iyong pong kalooban at hindi po ang aming mga kalooban. Kaya Lord, hayaan niyo po na makita po namin ang bagay na dapat namin makita at marinig namin ang mga bagay na dapat namin marinig. Lahat ng ito, Ama, ay ang kasamad dalangin sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus na aming Diyos, with the intercession of our Blessed Mother, Mary, ever Virgin, all the angels and saints. Amen. Sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ng ni Mateo or St. Matthew, chapter 18, verse 1 to 5, and then sa verse 10. Mateo or Matthew, chapter 18, verse 1 to 5, and then verse 10. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon sa sulat ni San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sinumang nagpapababa na kaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Sa verse 10, pagkaingatan ninyo, huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ko ng aking Ama na nasa langit. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lakpakan po natin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid, If you want to be great, if you want to be great, you must be like you must be like a child. a child. Tingnan mo yung mukha. Batang-bata pa ba ang mukha? Sabi mo, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba Na batang-bata ka pa? na batang-bata ka pa? Anong sagot niya? Amen! Sabihin mo, dahil naniniwala ka, Dahil naniniwala ka na batang-bata ka pa, na batang-bata ka pa, umupo ka na, baby. umupo ka na, baby. Naniniwala kayo, batang-bata pa kayo eh. Umupo ka na, baby. Saan pagkaya ang pinagpalang gabi po, kapatid? Ako nga po si Brother Julie, hindi po nakatin, no? So ngayong gabi ba ito ay, dito po sa ating binasang Ebanghelyo, ay pinamagatan ko nga po ito, ang pagiging dakila sa kaharian ng langit ay ang pagiging katulad ng mga bata. So, ang pagiging dakila sa kaharian ng langit ay ang pagiging katulad ng mga bata. Or in English, to be great in the kingdom of heaven is to be like a child or children. Nakuha ko ninyo? So, dito po ay, kung balikan niyo po natin ito, no, sa Matthew chapter 19 verse 14, ito po yung lumapit yung mga bata sa Panginoong Isus at pinagbawalan po siya ng pinawalan po siya ng kanyang mga alagad at nagalit po ating Panginoon. Sabi niya, huwag niyong hadlangan ang mga bata na lumapit sa akin. Kasi sa mga katulad nila, ang nagahari, no? Nagahari ang Diyos. Kung malapit sila sa kaharian ng langit. Yung mga katulad ng mga bata. Ano pa kaya meron sa mga bata? Kaya natin, itularan natin yung mga bata. No? So, ibig sabihin po dito ay
Mag-iisip bata po ba tayo? Hindi po isip bata. No? Sabi nga ni Father kanina, not childish. No? Not childish. No? But parang bata. No? Parang bata lang. No? Kaya nga tayo dito sa El Shaddai, kamakanta tayo, pabata ng pabata. Di ba? Pabata ng pabata. No? Pero dapat pabata ng pabata, sabi ni Father, dapat dapat ka rin. Di ba? Kapag lumalago ka rin. No? Hindi yung tumatanda ka, pero Umuurong. Ni Father kanina. Di ba? Alam na alam natin ang sagot, ano? Patandang paurong. No? So, dapat tumatagal tayo sa gawain ay dapat ay namalago din po tayo. Hindi na tayo manatiling bata. Amen. Amen? Hindi na manatiling isip bata. No? Pero katulad tayo dapat, maging katulad tayo na parang isang bata o parang mga bata. Amen po? Amen. Dito nga po sa Ebanghelyo natin pong binasa, dito po sa verse 1 and 2 ay, ito po, nung nagtanong po ang mga alagad kung sino ang pinakadakila. Anong ginawa ng Panginoon? Tumawag po siya ng isang bata at pinatayo sa kanilang harapan. Diba? Ibig sabihin, yung bata, yun ang pinakamadakila no, sa kanilang langit. Sabi doon, sabi ko dito, tandaan ninyo. Sabi ko dito, tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harapan nila. At sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago na katulad ng isang bata, hindi kayo makakapasok sa kanilang langit. So ngayong gabing ito ay tatalakayin po natin how to be great in the kingdom of heaven like a child or children. Paano maging dakila sa karya ng langit tulad ng mga bata o tulad ng isang bata. So may tatlong puntos ating pong pagninilayan ngayong gabing ito. How to be great in the kingdom of heaven like a children or like a child. Number 1 po ay, ito po sa ating binasang Ebanghelyo ay, ano yon? Kailangan natin ng pagbabago. Kailangan ng pagbabago. We need changes and become like a children or like a child. Kailangan natin ng mga pagbabago at maging parang mga bata. Amen pa? Amen. So ito nga po yun, no? Ito po yung sa verse 3, no? Ito po binasa po natin na kailangan daw po na magbago, nakatulad ng isang bata para tayo ay makapasok sa karian ng langit. Amen pa? Ano ba ang meron ng mga bata? Bakit ganon? Bakit ganon yung mga bata na ganon na lang sila kadakila sa karian ng langit? Sabi ni Father kanina, ano yun, mga bata, ano sila? Unang-una ay inosente. Innocent. Innocent. Ano bang innocent? Not guilty, no? Hindi siya guilty sa mga pagkakasala, no? Wala siyang tawag doon, wala siyang personal sin, no? Ang kanyang kasalanan na ng mga bata, yung manang sala lang. Diba? Ibig sabihin, yun lang po yun, yung original sin lang. Pero, nung nabinyagan yung isang bata, lahat ang kanyang original sin ay nawala. Amen? So tunay talaga, yung mga bata talaga ay pure, no? Pure. Hindi po sila guilty sa personal sin. Amen. So sa mga tatanda, hindi ba guilty kayo ng sin? Alam naman natin, no? Pag matanda na, marami na rin mga pumapasok sa isip na hindi kaaya-aya. Di ba po? Naalala po ba ninyo yung yung babaeng nahuling nangangalunya? Diba? Sa John chapter 8 verse 7 to 9. Kung basahin po natin yan, sabi po niya dito, patuloy sila nagtatanong. Kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Nang marinig nila iyon, sila ay isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Nakuha po niya? Simula sa pinakamatanda. Ibig sabihin, kung sino yung pinakamatanda, alam niya sa sarili niya, siya ang maraming kasalanan. Siya ay may maraming pagkakasala. Kaya, yung unang umalis, nagsimula sa pinakamatanda. Di ba? Yun talaga ang katotohanan. Di ba? Kung sino yung matanda na, siya ang maraming kasalanan. Lumalago, tumataas ang edad, o ano yung edad niya? May tawag yan? Tumatanda, dumadami din yung kasalanan.
Diba? Ang nangyari, dito po, biblikal na biblikal. Isa sa umalis, simula sa pinakamatanda. Na bata, di ba? Kasi sabi ng Panginoon, kung sino yung kasalanan, siya po nang bumato. Alam na. Di ba? Kaya, totoo talaga. Hindi talaga nagsisinungaling itong Bible. Mula sa pinakamatanda. Yung unang-unang umalis sa pinakamatanda. Amen ba? So ano ba yung mga example na kasalanan na commit ng mga adult or ng mga matatanda? No? Kung basahin po natin yan sa Marcos chapter 7, verse 21 to 22, sabi po dito, sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid. Meron mga bata na kiapid? For adult only yan, di ba? Di ba? Nakiapid, no? Yung magnakaw, di ba? Bata siguro, no? Maaari siguro yung bata na maliit magnakaw, pero hindi po sa inosente pa rin siya, no? Hindi niya alam yun, no? Tayo kasi, alam na natin yung masama, ginagawa pa rin natin. Di ba? Masama magnakaw pa rin. Kunti lang naman, brother, Parang pisyo lang naman kinuha ko sa amo ko. Ano yan? Nakaw pa rin yun. Di ba? Kahit maliit yun, nakaw pa rin. Di ba? Binyasin na rin yun. Di ba? Ano pa? Yung pumatay. Meron ba batang pumatay? Siguro kung makapatay mo yung bata, hindi sinasadya. Di ba? Yung tatay, halimbawa, baril siya. Tapos napakaano niya. Yung bagay, hindi siya, buha, kinakalat-kalat ng baril. Akala ng bata, ay laruan ito. Dati, baril kita. Pong! Patay. Diba? Kasi yung nagkakalat Diba? Pero kapag yung adult, hindi talaga yun. Talagang, alam niya naman yung tunay na baril, di ba? Hindi pumaril, hindi patay, di ba? Hindi exempted, di ba? Pero yung bata, walang pananagutan kasi bata nga di ba po? Diba? Ano pa sinasabi dito? Nangalumya. Diba? Ano ba yung pangalumya? Kanina po, kaya pip yun sinabi natin Ano naman itong mangalumya? Ibig sabihin, kapag nangalumya ka, ibig sabihin, may asawa ka, tapos tumanap ka pa ng iba. Yung pagkapit naman, parehas kayo hindi ka ano ka tawag doon? Parehas kayo walang asawa, parang ganon. Parang ano lang kayo, nagkaroon na kayo ng sexual relationship, parang ganon lang. Di ba? Yung pakiapid, nakikiapid. So yung pangano niya, yung may asawa ka na, naghanap ka pa ng iba. Di ba? Kaya nalala ko nga yung sinabi ng pare, sabi niya, kasi di ba yung mga first, ano ba yung tawag doon? Yung komunyon ba yun? Yung tawag sa mga bata na magkano sila, elementary sila, di ba? First communion. Di ba? Di sabi ng pare, alam ko na yung kasalanan ng mga bata. Na mga 2-3 lang, sa kanila talaga kasalanan yun. Pag inabot na ng 9 o 10, kupya-kupyahan na lang yun. Diba? Kaya nung sinabi ng isang bata doon, isa daw yung kanyang kinumpis sa pare ay, Father, nag-adultery po ako. Di nagulat yung pare, nag-adultery siya. Biruin mo, ilang taon yung bata na first communion? Mga 7? 8? 9? Mga gano'n. Biruin mo, kinukumpis niya, adultery. Diba? Adultery. Hindi tinanong, ikaw ng bata ka, bakit ka nag-confess na adultery? Ano ba yun? Ano ba ginawa mo? Sabi niya, kasi inutusan pa ako ng nanay ko, nagtago ko sa kwarto, hindi ako sumunod, ay adultery. Sabi ng pare, ay hindi adultery yun. Yun ay ang pag-ano mo sa nanay mo, disunod mo sa nanay mo, sa tatay mo. Sabi ng bata, ano naman yung father? Ano naman po yung adultery? Sabi ng pare, huwag mo nang alamin, baka matutunan mo pa. Mahirap yun Ano pa? Diyan sabi ko dito ay yung mag-imbot. Ano ito yung mag-imbot? Imbot. Parang imbot. Ambot. Mag-imbot. Parang ano, parang meron something na parang inggit, parang gano'n.
Imbot. Gumagawa ng masama tulad ng pandaraya. Marami naman yung pandaraya ngayon, di ba? Sino yan? Oo daw. Grabe yun, ha? Oo daw. Labre yun. Kahalayan. Yung mga bata ba may kahalayan? Wala. Di ba? Walang kahalayan yan. Kahit manood kayo na manood dyan ng mga ano dyan, mga X-rated dyan. No? Walang pakialam yung mga bata. No? Kaso nga lang, hindi mo pwedeng pakita sa mga bata. No? Baka mamaya papasok sa isip niya yun. Di ba? Sabi nga ni Padre kanina, kaya pag ano ginagawa ng mga magulang o nag-aaway mga magulang, pag pumapasok yung mga bata, biglang natahimik, biglang. Kaya ganun din, no? Yung mga magulang, kung mga matatanda, pag nakapanood ng mga ganyan, dapat hindi pinapakita sa mga bata. Yun ba? Kasi yung mga ano dyan, mga matatanda lang dyan, may sa ganyan, kalayan, di ba? No? Pag ano na pupasok sa isip, ano pa? Yung pagka-inggit. No? Sabihin mo sa katabi mo, nainggitin ka ba? Nainggitin ka ba? Inggit. Diba? Maraming nainggitin dyan. Yung pagka-inggit kasi, hindi lang ito, ano yung pag-inggit na yan, yung parang, yung gusto mo, yung kanya, parang gusto mo. Parang ano ka, yung parang hindi ka masaya kapag nagtagumpay siya, di ba? Parang nalulungkot ka kapag siya ay, ano ba tawag doon? Pag siya ay umaangat, ano nalulungkot, hindi mo kinakasiya yung mga ano ng mga kapwa mo, yung kanilang yung success nila, yung mga success nila, di ba? Paninirang puri. Paninirang puri. Yung mga bata, hindi nila kayang gawin yan, mga ganyan, paninirang puri. Amen? Yung pagmamayabang. Mayabang. At yung kahangalan. Ano ba? Kahangalan. Hangal. Mangmang. Mangmang ba yun? Oo, hangal, di ba? Oo, parang naman na rin yun, hangal. Di ba? Ang kahangalan. Wala lang dito, wala doon. Alam naman niya na mali, ginagawa pa rin. Hindi na pagkakahangal. Di ba? Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na rahil ako ay hangal. Ang sagot ko, ako ay hindi hangal. Mas hangal ang mga pusong di marunong magmahal. Diba? Kantang iyan, diba? Alam ko, nakaka-relate kayo dyan sa kantang iyan. Diba? Kita-kita naman sa mukha niyo, matatanda pa kayo sa akin eh. Diba? Alangan naman din niyo alam yung kantang iyan. Diba? Ako nga alam ko eh. Diba po? Sino ba kumanta noon? Magda Papel? Ewan ko sa iyo. Parang ngayon, parang kaitad ko lang kayo, hindi nyo alam kung sino kumanta noon. Kapanahunan nyo yun eh. Sister Marie. Ito pa, ano bang sasabi sa atin ng San Pablo? Sabi po dito sa Ephesians, or Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, sabi po dito, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, ang dating pagkatao, na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-isip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Magbago ka na. Bilang kalarawan ng Diyos. Bilang kalarawan ng Diyos. Kapag ikaw ay kalarawan ng Diyos, mamumuhay ka talaga na parang kawangis ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng maging kamukha mo ang Diyos na yung ginagawa mo ay labag o salungat sa karakteristik ng Diyos. No? Amen po? Amen. Tingnan mo yung tabi mo, kamukha ba ng Diyos yan? Kamukha ka ba ng Diyos? Amen. Maaaring kamukha talaga ng Diyos kasi delikat talaga ng kalarawan niya. Pero, ang dito yung kalarawan ng Diyos, ibig sabihin kung anong mga ginagawa mo. Di ba? Katulad na lang, kapag
may ginagawa kang isang bagay na nakikita mo sa ibang tao at sabihin sa iyo ng kapwa mo, ano ka na naman dyan? Yan ang mga ginagawa mo. Para kang si ano. Di ba? Para kang si ano. Di ba po? Hindi yung literally na mukha. Kumbaga, kung ano ka, yung pagkatao mo. Di ba? So, para kang si ano. Di ba? Ganyan ka na naman, para kang si ano. Di ba? Parang gano'n, di ba po? So, gano'n yung maging kalarawan tayo ng Diyos. Amen po? Amen. Dapat maging banal. Amen? Hindi yung banal na ano ba? Banal na santo? Banal. Santong kabayo? Banal na aso? Santong kabayo? Matatawa ako. alam niyo yung mga kantang yun. Alam tayo kasi mga tao, pag ganyan ng mga hindi masyadong di ba? Hindi masyadong mahalaga, alam natin. Di ba? Pero yung mga mahalaga, minsan kinakalimutan natin eh. Di ba po? So ano ba sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 8? Sabi ko dito, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Amen. Ito po yung mga bata. Pure ang kanilang puso. Yeah? Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Pure heart. Siguruhin natin na malinis ang ating puso at ng isang bata. At makikita natin ang Diyos o makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Number 2. How to be great in the kingdom of heaven like a child or children. Number 2, be humble like a child. Yeah. So dito po sa ating binasa, dito po sa verse 4 natin po binasa, na sinasabi dito, ang sinumang nagpakababa na gaya ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Amen? Maging mapagpakumbaba tulad ng isang bata. Amen po? Ang mga bata, marunong makinig pag sinasabihan. Ha? Pag tinatama, nagpapatama. Pag matanda, pag tinama mo, ewan ko na lang sa'yo. Diba? Pag kinurek mo, kala mo na. Ganun tayo eh. Parang kung sino. Diba? Pag sinabihan mo, ay nako, umusok ang ilong. Ayaw tumagal. Ayaw makinig. Diba? Ganyan mga tatanda. Nakaya. Na matanda, sabi ni Father, matandang paurong. Diba? Buti pa yung mga bata, pag sinabihan mo, ay, huwag mo gawin yan, bad yan. Diba? Ayun, ano na, alam mo, masama ang ginagawa na. Ginagawa niya, sinabihan mo na sinabihan. Anong ginagawa? Wala, hindi pa rin sumusunod. May kilala ako na ganyan. Ilang beses ko na in-advise sabi ko, masama yung ginagawa mo, sabi ko, pag hindi ka nagsisi dyan, may impirno ka niyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin namaris doon. Di ba? Pero pag mabata, pag sinabihan mo, hindi na gagawin. Di ba? Isang takot mo lang, ay, bad yan. Nagkakalit sa'yo si Lord. Hindi na gagawin ng bata. Di ba? Matatanda. Ay, basta ako, masaya ako dito. Di ba? Di ba? Kahit magsasama sila, ano di ba? Yung December 6, di ba? Magsasama sila. Bawal dyan, immoral yan. Ipaglalaban mo yan. Love is love. Di ba? Di ba? Love is love. Alam mo, yun ba yung pagmamahal? Yung pagmamahal, dapat, hindi lang yung pagmamahal natin, yung ano lang, yung emosyon. Yung pagmamahal ay desisyon. Amen? Kaya pag mahal mo isang tao, ibig sabihin, huwag mo siyang dalhin sa kapamakan. Yun ang tunay na pagmamahal. Di ba? Sabihin mo, mahal mo yan. Immoral nga eh. Di ba? Saan kayo pupurutin yan? Di ba? Kung mahal mo siya paalam na aking mahal. Di ba? Ayaw kita magpahamak. Paalam na aking mahal. Magpaliklog na tayo parehas sa Diyos. Di ba? Yun ang pagmamahal. Di tayo minsan kasi yung pagmamahal natin, yung
talagang, ano talaga, yung makaano talaga ang tawag yun, makamundo. Kailangan may emosyon, di ba? Kaya maraming mag-asawa naghiwalay kasi wala ng spark. Hindi na ako masaya. Di ba? Mag-asawa ka, nagsupaan kayo sa harapan ng Diyos, mamahalin kita. Di ba? Yung tama talaga yung tusutin mo yung siksing na ito, tandaan aking pagmamahal sa iyo, sa hirap at sa ginhawa, no? Hanggang sa muti at ibok, no? Kaya meron pa mga gano'n, di ba? No? At sa kamatayan, mauna ka sana. Wow! Lumala kayo. Sino ba gusto mauna? Wala, di ba? Lalaki. Nakalimutan mo yata. Hay ba? Press na press pa yun. Ladies first. Kayo naman, binabaliktad mo yata ngayon eh. Press na press pa yun, di ba? Ladies first. Kami mga lalaki, masunurin kami talaga. Birilong yan kami dyan sa klas. Hindi namin talaga, hindi talaga namin na, hindi namin kinukontra talaga yan. Ladies first. You know? Yeah. Ano pa? Yung mga bata, kapag pinayuhan mo, magiginig talaga. Oh? Pero ang matanda, mahirap talaga tumanggap ng yung payo, yung suggestion. Di ba? Minsan, mas marunong pa ako, mas magaling pa ako. Ano bang tinapos mo? Di ba? Matagal ako ito sa gawain. Ito, magbuwan ka pa lang. Sino ka? Parang kurik ako. Di ba? Yun ang tinatawag ni Father na matagal na sa gawain. Put-put na yung sapatos na papunta dito sa gawain, pagsisimba, yung ugali, pabaliktad. Di ba? Yun ang mahirap. Ayaw tumanggap ng correction. Ano ba sabi sa Kawikaan, chapter 15, verse 12? Ayaw ng taong mapagmataas ang pagsaway at hindi siya humingi ng payo sa mga matatalino. Ayaw ng mga pagmataas ang pagsaway. Ayaw na lang sinasaway, pero pasaway. Diba? Yung mga pagmataas talaga. Ayaw sa pagsaway, pero pasaway. Amen pa? Nakapaba ninyo? Sabi pa dito sa Kawikaan, chapter 29, verse 1, ang taong ayaw magbago at hindi maliligtas, ang hindi nakikinig sa payo ay mapapahama. Amen? Makinig po tayo. Diba? Sabihin mo ayaw ko makinig dyan. Siya nga, makasalanan siya nga, yung alam ko yan, kilala ko yan Diba? Hindi. Kasi yung kapwa natin, nakakita yung mali natin. Diba? Minsan hindi natin nakita yung mga mali natin. Diba? So, hindi ibig sabihin, kahit na mayroon pa siyang mga masamang ugali, ay hindi mo napapakinggan ng payo. Maari yung payo na yon ay talagang, kumbaga, yun po ay grasya ng Diyos. No? Ginamit siya ng Diyos na pagsabihan ka. Diba? Actual grace yun ang tawag doon. Actual grace. Diba? Malay mo, yun na pasama doon. Kung pinakinggan mo sana yun para sana yun ang makakabuti sa iyo. Amen? Pero siyempre, kung ikaw man nagkukorek, siyempre, ayusin mo naman ang buhay mo. Diba? Pero, pag may nag-correct sa iyo, kailangan din natin pag-isipan. Maaaring nga tama yun, di ba po? Diba? Hindi yung sarado ng isip. Ay, katoliko sarado kasi ako Kaya sarado rin ang isip ko. Sarado katoliko. Di ba? Sarado katoliko pati yung isip, sarado na rin. Di ba? Mahirap yung katolikong sarado Ingat tayo sa mga katolikong sarado na yan. Di ba? Mahirap yun. Ang mga bata, madaling umamin kapag nagkasala. No? Pag matanda, may umamin. Dinugtungan ng 10th commandment. No? Pag nahuli, huwag umamin. Di ba? Dinugtungan ng 10th commandment. Di ba? Kapag ikaw
ikaw ay naaktuhan na guilty, maghanap ka ng kadamay. Yun pa rin dinagdagan pa rin yung 10 Commandment eh. Di ba? Ganun tayo eh. Magtuturo pa. Ay, yun nga, kasama ko pa yun. Yun, dahilan eh. Di ba? Magtuturo pa ng iba. Di ba? Parang feeling niya sa sarili niya, biktima siya. Di ba? Magtuturo pa, maghanap pa ng kalamay. Amen? Ayaw na lang aminin. Aminin. Ha? Mahirap talaga sa matanda mag-amin sa kanilang mga kasalanan. Diba? Maraming alibay. Diba? Maraming alibay. At ang mga bata, madaling magpatawad. At madali na humingi ng tawad. Diba? Pero yung mga matatanda, ay hindi ko makasalanan eh. Eh siya ko na muna eh. Diba? Diba? Gumanti lang ako. Diba? Ayaw humingi ng tawad at ayaw magpatawad. Amen? Yan ang mahirap sa matatanda. Kaya pag mga bata, pag nag-aaway, sabi ni Father Carida, pag nagsuntukan sila ngayon, mamaya konti, ayos na naman sila. Diba? Lalaro na naman sila ulit. Pag yung matatanda, pag nag-aaway, taon na yan. Diba? Yung iba, puputi lang yung uwak. Hindi talaga kita mapapatawad. Diba? Luluha ka man ng dugo. Hindi kita mapapatawad. Meron ganun. Doon ako makilala noon. Ayaw ko na sabihin sa inyo, baka makilala nyo eh. Ako pa yung maging dahilan. Ha? Ako pa yung... Sabi ni Father Julie, yun pala yun, siya pala yun. Diba? Eh, hindi, yari na. Diba? Maging ano pa ako, yung pakayan pa yung ano ko, magdadala sa akin sa impyerno. Diba? Si Father Julie, nag-chismis. Nagmarites. Di ba po? So, itong mga gawain ito, ito po ay labag po sa katuruan ng ating Panginoon sa the Lord's Prayer. No? Ano ba yung Lord's Prayer? Ha? Our Father. Sabi po doon, sa Matthew chapter 6 verse 12, sabi po dito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Diba? Ito yung katuruan ng Panginoon, diba? Sa the Lord's Prayer, sa Ama namin. Diba? At dito po sa verse 14 and 15, ito po sasabi, sapagkat kung pinagpatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin rin kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Nakuha? Intiendes? Naintindihan po ba niya? Amen. Napakaliwanag, di ba po? Kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Oh. Anong gagawin natin ngayon? Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Diba? Patawarin mo yung kapwa mo. Lulod ka doon sa harap pa ng altar. Patawarin mo po, Lord. Pero meron pa pang hindi napapatawad. Useless lahat ng luha mo. Diba? Sayang. Sayang lang. Amen? Sa madaling salita, ang mga bata ay walang kayabangan, walang pride. Amen? May mga matatanda, ang bilis na pagdating sa pride, no? Matatanda talaga. Mahirap talaga. Ang tigas-tigas. Diba? Yung pride. No? Hanggang ngayon pa naman, yung pride andyan pa rin. Hindi pa rin nilunok. May kitsak na nga eh. Ayaw pa rin lunukin. Andyan pa rin. Yung pride na yan. Ha? Ano ba sasabi sa Kalugkaan chapter 16 verse 5? Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang. Kinamumuhian ni Yahweh yung mayayabang. At sila'y tiyak na paparusahan. Mayabang yan. Ito nga po yung dahilan kung bakit si Satanas ay nahulog
nahulog sa langit, hinulog ng Diyos. Amen? Dahil sa kanyang pride. Diba? Kung sinabi ng Diyos ay mula sa tao ang maging reyna ng lahat ng mga anghel. Sino yun? Si Mama Mary. Hindi matanggap ni Lucifer. Oh, no. Ano kaya ako? Ako kaya yung leader ng choir. Sino ba yung leader ng choir dyan? Si Lucifer, leader ng choir. Ha? Light bearer pa siya. Huh? Anghel kami. Tao lang yun. Bakit yun magre-reyna? Will ka kami. Di ba? Will ka kami. Ay dala-dala niya yung 1/3 ng mga anghel sa kalangitan. Ayun yun nag-asik ng lagim dito sa mundong ito. Di ba? Naghahanap ng mga malalapa. Di ba? Yung mga tao. Di ba? Ay dito sila nag-asik ng lagim dito sa mundong ito. Amen? Kaya sabi ko dati nung anniversary ng Sunday, kaya huwag agad natuwa pag sinabi sa iyo na, kapatid, sister, hulog ka talaga ng langit. Hindi ka agad natuwa. Sino bang inulog sa langit? Si Lucifer. Umayos ka, sister. Ayusin mo yan. Hulog ka na. Mahirap yun, ano? Hulog ka ng langit. Laruin mo yan, sister. Diba? Laruin mo yan. Huwag ka agad matuwa. Ba, hindi. Parang inaamin mo na rin yan. Ba, sino ba yung sa langit? Sistanas pala. Mahirap yun. Ha? Huwag basta-basta. Kailangan pag-inayan mo muna. Huwag kang maging mangmang. Di ba? Di ba po? Amen? Amen. So sabi sa Matthew chapter 5 verse 5, mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Ito po yung katuwaan ng ating Panginoon tungkol sa kaharian. Amen? Ano ba yun? The Sermon in the Mount. Amen? So ito yung paghahari ng Diyos. Mapalad yung mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Amen. Hindi yung sanlibutan dito, no? Kundi ang kaharian ng langit. Amen po? Amen. Kaya anong gagawin natin? Wala lang. Finally. Wala lang, Brother Judy. Di ba? Kaya, mapagpakumbaba at tulad ng bata. Amen po? Amen. And number 3. Finally. Number 3 pa. Last but not the least. Finally. Yes! Finally! Solo ko lang yun, no? So, last not the least, no? How to be great in the kingdom of heaven like a child or children. Number 3 is, do not despise the little or poor ones. No? Ano yun? Do not despise the little or poor ones. Huwag hamakin ang maliliit. Ano yung maliliit? O yung mga mahihirap. Yung mga maliliit, di ba? Kasi pag sinabi mo kasi mayaman, ay malaking tao kasi yan eh, di ba? Kahit maliit, malaking tao. Yung kasi mayaman. Di ba? Nakabangga ako. Malaki ang binangga ko eh. Bakit? Mayaman. Di ba? Malaking tao. Kahit maliit, malaki. Di ba? Malaki ang binangga ko. Malaki ang kayamanan. Di ba? Power. No? May power. Di ba? May power. No? So dito po, ito po yung pagiging maliit o pagiging mahirap. Pwede po ito sa mga bata. Yung mga bata kasi, yung mga, ano pa sila, talaga vulnerable pa sila, no? Kasi maliit pa sila. Wala silang kakayahan sa kanilang sarili lamang. At maaari din po itong sa literal na mga mahirap. At maaari din po itong sa mga taong na hindi lumalaban sa iyo. Na, magaya na mo na lang. Kung ang batawag doon, yung parang inauso mo na lang. Yung pagkanyang pagpakumbaba. Amen? So yun po yung mga little ones or poor ones. No? Ika nga, poor in spirit. No? Yung poor in spirit, may mababang kalooban. Amen po? Amen. So dito po sa ating binasang Ebanghelyo, dito po sa verse 10, ating pong binasang Ebanghelyo, ano pang sinasabi po dito? Nasabi dito? Sabi po dito, pagkaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit.
Kaya aware po tayo sa mga maliliit, yung sa mga mapagkumbaba, lalo na sa mga bata na walang kamunguang. Amen? Kasi ang kanilang mga guardian angel ay palaging nasa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, lahat naman tayo may guardian angel talaga. Kaya huwag natin ngapiin yung mga tao na may kababaang loob na sumusunod sa kalooban ng Diyos kaya hindi ka pinapatulan. Amen? Amen. Huwag mong pasuprahan. No? Kasi, hindi lingid sa Diyos ito. Nakikita ng Diyos yun. Amen? Kasi bawat isa sa atin, may anghel din at guardia or guardian angel. Amen? So, wala tayong kawala. Kapag ginawa natin yung masama yung kapwa natin, wala tayong malilingid kasi andyan yung guardian angel. Pag nasumbong sa Diyos yan. Di ba? At ito pa yung pinakamasaklap. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 25 verse 40, sabi po dito, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Amen. Yung mga lingkod ng Diyos dyan, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, kapag inapi mo yan, sabi ni Kristo, sa akin mo ginawa. Amen? Yung sa mga taong mga mapagkumbaba, sa mga taong mahihirap, literal na mahirap, o sa mga bata, kapag inapi natin, sabi ni Kristo, sa akin ninyo ginawa. Amen? Kaya mag-ingat po tayo sa pang-aapi. Diba? Si Kristo pala yung ating inapi, pag inapi natin yung ating kapwa. Kaya huwag natin hamakin. Ibig sabihin, ang ating kapwa. Sinong kapwa ko? Sinong kapwa natin? Maaaring katabi mo dyan, kapwa mo yan. Maaaring kapitbahay mo doon, kapwa mo yan. Maaaring employer mo yan, kapwa mo yan. Di ba? Pag inapi mo yan, si Kristo ang inapi mo. Yeah, wala namang nakikita, wala namang wala namang kamera eh. Kaya, babaklas, ko lang to, balay-balihay ko na lang itong panhaga ko. Di ba? Ako nga minsan yung amo ko medyo pasaway na rin, medyo na rin. Katulad kinang umaga. Pagising ko sa umaga, wala na siya sa kama niya, bukas na yung hindi na nakalak yung pinto, ibig sabihin, wala na talaga siya sa bahay. Diba? Lumabas pala. It's terrible. Terrible talaga. Kaya hindi ko talaga naiwasan, hindi ako magagalit. Amen? Hindi talaga naiwasan, sino kayo yung hindi gagalit? Diba? Pero yung galit na yun, hindi naman galit yun na talagang para supain mo siya. Nagagalit ka kasi nagmamalasakit ka. Amen? Merong makatarungan na galit. Ang Panginoong Hesus niya nagalit, di ba? Nung doon sa templo, di ba yung ginawang tindahan yung templo? Di ba nagalit din siya? Pero yung galit niya, tawag doon ay holy anger. Kasi yun po ay makatarungan na galit. Hindi siya nagagalit, talagang sumpain mo yung kapwa mo, hindi. Nagalit siya kasi ang kalaban mo, Diyos. Bakit inantiyo yung ng Diyos, yung tiplo ng Ama ko? Yung ginawa ninyong yan? Kalingki yan. Di ba ka nagalit? Kaya ako nagagalit din ako, pero alam ko naman, hindi naman ako galit na talagang gusto ko mangyari masama sa amo ko. Sabi ko, nagagalit ako sa iyo kasi nagmamasakit ako sa iyo. Sabi ko, yun na. Nagagalit tayo kasi nagmamasakit tayo. Diba? Kaya yung anak natin, nagagalit tayo. Wala pa pala akong anak. Yung mga anak nyo, nagagalit kayo sa anak ninyo kasi mahal nyo. Diba? Yun din nagsasabi ko sa apo ko, nagagalit ako sa iyo kasi mahal kita, ayaw kita mapahamak. Diba? Parang drama, no? Hindi masama yung magalit basta nasa katarungan. Bagay, huwag mong yung talagang gusto mo siyang parang nais mo siya na mapahamak. Hindi ganun. Kasi pag gano'n mga galit, talagang guilty ka talaga doon. Inyo talaga, galit talaga. Anger talaga yun. Diba?
At sinasabi po dito sa Kawikaan chapter 14 verse 31, ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal. Ano daw? Pag umaapi kayo sa mahirap, naghahamak kayo. Ang Diyos ang inyong hinahamak. Amen? Ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Diba? Tulungan mo yung mahirap, maging kalugod-lugod ka sa harapan ng Diyos. Amen? Kasi pag inapi mo, yung Diyos ang iyong inaapi, inahamak, iniinsulto. Amen? You insult the maker or the creator. Kawikaan chapter 17 verse 5. Ang manlalait sa mahirap ay humahamak sa may kapal. At ang nagagala sa kapamakan ng iba'y mayroon din pananagutan. Amen? Akala natin, no? Sabi mo sana, mamatay ka na sana, madiskrasya ka na sana. Pananagutan mo yan. Pag nadiskrasya yun, pag namatay yun, pananagutan mo yun. Diba? Kasi you are cursing. Ina-curse mo siya. Amen? Kasi ang ating dila, very powerful. Amen? Kasi kung ano sasabihin natin na masama sa kapwa natin, ha? Tuwang-tuwa ang demonyo. Oh, sige. Diba? Ano ka pa ng demonyo? Talagang sul-sul yan eh. Marisol yan eh. Diba? Sige, gawin mo pa. Sige, ikaw. Diba? Patayin mo. Ang Diyos sabi ng Diyos, huwag kong umapak ng kapwa. At di mo, sige, patay mo. Huwag ka mapatawad. Sige pa. Maghihap kayo. Susuliro yan, demonyo. Amen? Talagang, kung mayroon pang number 1 na Marisol, yun ang number 1 na Marisol. Yung talaga mag-udyok sa'yo, gagawa ka ng masama. Sige. Patayin mo. Diba? Ano ba sasabi ng Panginoon? O sabi ni San Pablo sa Roma chapter 13 verse 8, sabi ko dito, huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Amen. Yeah. Totoo ba? Pag-sure ba? Ha? Kung talagang mahal mo yan, huwag mo hayaan na mapahamak. Huwag mong i-curse, huwag mong, diba? Kasi yung pagmamahal nga, dapat magdadala sa kaligtasan sa Kanya. Yun ang pagmamahal. Amen? Amen. Kaya nga si Kristo, yung pagmamahal niya sa atin, siya ang mato ng ating makasalanan. Di ba? Tinubos tayo. Nagpakamatay siya sa cross. Alang-alang sa atin. No? Para tayo ay matubos sa ating mga pagkakasala. Yun ang pagmamahal. Di ba? Ganun din sa mga mag-asawa. No? Sabi ng isang pare, kapag ako nagkasal, tinanong ko muna yung lalaki. Ikaw lalaki, handa ka ba magpakamatay sa babaeng ito? Pag hindi mo kasagot, sabi ni Padre, hindi ko kayo ikakasal. Diba? Kasi ganun mo, handa ka bang mamamatay ito sa pakasalan mo? Di ba? Yun ang pagmamahal. Handa ka magpakamatay sa iyong minamahal. Di ba? Ang Diyos nga, talagang nagpakamatay dahil sa kanyang minamahal. Tayo mga minamahal niya, hindi naman tayo kamahal-mahal. Di ba? Pero mahal ng Diyos, di ba? Hindi naman tayo marapat-takot ng mahalin. O talagang emosyon na gamitin ng Diyos. Eh siguro lahat tayo, sabi ni Lord, ayaw ko. Yan. Masama ugali din. Ayaw ko. Diba? Pero ang Diyos hindi. Diba? Desisyon na kanyang pagmamahal. Gusto niya maligtas tayo. Ganun ang pagmamahal ng Diyos. Amen pa? Amen. At huwag po natin hamakin o matamatahin ang ating pong kapwa. Sapagkat sinasabi sa Roma chapter 2:11, sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Amen. At katulad ng mga bata, sa mga bata, lahat po ay tanggap. Kapag naglalaro, lahat ay tanggap. Walang mahirap, walang mayaman, di ba? Welcome lahat. Welcome. Wala silang sinisino-sino o wala silang tinatakwil. Lahat po yun ay tanggap nila. No? Maglaro sa kanila.
Doktor yun, pag narinig nyo yung takwil, para sa Julie naman, agad yung Julie. Ganun naman. Diba? Walang mahirap na yaman sa mga bata, no? Sila talaga yung maganda talaga yung tularan po natin, no? Kasi walang ang tawag doon, yung Diyos ay hindi nagtatangi. Amen po? So, bilang mga anak ng Diyos, so, balik po tayo sa katuruan ng ating Panginoon sa panalangin. No? Bilang mga anak ng Diyos, sa Mateo chapter 6, verse 9. Sabi po dito, hanggang 10, sabi po dito, ganito kayo manalangin, Ama namin, na sa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa, tulad ng sa langit. Amen. Alam po, tapos na po tayo eh. Hindi tayo binasa po ito. Conclusion na po natin ito. Bilang mga anak ng Diyos, hindi lang yung mga bata, kundi lahat tayo ay anak ng Diyos. Amen. Amen? We are all creation created by God. All creation. Lahat ng mga tao na nilikha ng Diyos ay mga anak niya. Amen? Pero naging anak tayo ng Diyos sa pananampalataya nung tayo ay nabinyagan. Amen. Amen? So, sabi ng Panginoon, Ama namin, sumasalangit ka, sabayin nawa ang pangalan mo, basamin ang kaharian mo dito sa lupa para sa langit. Amen? Kasama sa daling ito ay pakinggan po natin ang isang awiting ito. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito, maraming po salamat sa mga mensahe namin pong napapakinggan. Sa gabi ito, O Lord, yan Lord, huwag niyo pong hayaan na lahat mo aming napakinggan sa gabi ito na huwag mawala po sa amin. Bagkus, Ama, itanim mo po ito sa aming mga puso't isipan. At nawa po, ay pagkikita po dito sa aming pang-araw-araw ng pamumuhay. Lord, salamat po sa kagabayan po niyong pananagawain. Salamat po, Panginoon, sa pagsama niyo po sa amin. Salamat po, O Lord, sa lahat po na naparito, nakatunghay, na niyo pong pananagawain ito. Kaya Lord, dalahan ko patuloy kami pagpalain, patuloy kami palalaguin sa aming pong pananampalataya. Patuloy kami palaguin sa buhay kabanalan. Lord, dalahan ko po, patuloy pagpalain po ang Friday Prayer Group sa panguna po ni Sister Lynette, Espiritan Panginoon, sa kanyang kasamahan ng mga core group, sa mga awit po ito, Panginoon, na yung pong Mr. Mantalist, at lahat po, Panginoon, ng mga Friday Prayer Group, at lahat po, Panginoon, na walang sawa na dumadalo po dito, sa gawain po dito sa Israel, at lalo na po, Panginoon, sa mga oras na ito, maraming po salamat, Panginoon, sa mga buhay ng mga kapatid ko na narito sa gabi ito, at sa kanilang mga nakatunghay, sa kanilang mga taanan, sa kanilang mga trabaho, nanonood po, Panginoon, sa live. Dalangin ko po, Panginoon, na ibuhos mo rin po sa kanila ang biyaya at pagpapala na aming pong natanggap sa gabing ito. Lord, at sa amin lahat po, Panginoon, I pray na ibuhos niyo po sa amin. Punuin niyo po kami na iyong pong grasya upang patuloy po kami makapamumuhay na ayon po lamang po sa ibang na nakalooban. Lord, dalangin ko rin po, Lord, sino ba po ang may mga sakit at karamdaman sa pangalan po ng aming Panginoong Isus, I pray na bigyan po sila ng kagalingan. Sa mga walang trabaho, Panginoon, I pray na bigyan po sila ng trabaho. Sa mga walang visa, Panginoon, I pray na bigyan po sila ng visa. Yung mga nanghina, Panginoon, I pray na bigyan po sila ng kalakasan. Panginoon, yung mga negative po ang isip, Panginoon, I pray na baguhin niyo po ako ng mga isip. At Lord, sa aking pamumuhay, O Lord, sa paglilingkod po sa inyo, Panginoon, na patuloy kami balutin po ng iyong pong kapangyarihan, ng iyong pong banal na Espiritu, upang patuloy po kami na makapamuhay na kalugod-lugod sa inyo. At Lord, lahat ng mga prayer intention aking mga kapatid, ito mga po, Panginoon, nakasulat ko sa kanilang mga prayer request. Lord, ito mga po ay nasa kanila po mga iniisip, sa nilalaman po na kanilang mga puso. Lord, alam niyo po ang kanila pong iniisip. Alam niyo po, Panginoon, na kayo pong dinadain. Yan, Lord, I pray, Lord God, na sa tamang panahon, in your perfect time, Lord God, ito po kanila pong magdalak ito. I pray, in the mighty name of Jesus, ay pagkaloob po ito sa tamang oras. At kami po, Panginoon, sa mga handog ka po ng aking mga kapatid na ito. Kayo po nagsabi, O Lord,
na kapag kami ay nagbigay, ibalik niyo po ito sa amin, higit pa sa aming inaasahan, siksik ni bigat at umaabaw pa. The Lord, at sa aming pong paghiwalay-walay pagsamantala, paglabas po namin sa takot ito, patuloy kami ingatan, upang kami po makarating na maluwalhati, sa aming pong babalikan ng mga trabaho, mga plat, Panginoon, kung saan man po kami paparoon, O Lord God. Lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na pagpuri, parangal, pagsabat, pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na Jesus, na aming Diyos, with the intercession of our Blessed Mother Mary, ever Virgin, all the angels and saints. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. All together, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa akin ulit. God bless